Hindi naman nagtagal ang asawa. Nagbalik din agad ito. May dalang mga prutas. Ibinigay kay Siling. Aura, pabayaan mo na si Siling ang magayos niyan sa rep. Mahiga ka na. Kung ako ang masusunod, talagang gusto kong makipagkita ka sa doktor. Ako ang may katawan. Masalam ko kung kailan masama na ang lagay ko. Mainit niya ang sagot. Naiinis siya dahil sa halip na kumprontahin siya nito'y puro pag-aalala ang sinasabi. Bago pa nagtuloy sa kanilang kwarto, nagdaan si Ron sa room ni Ronyola. Tiniyak na maayos na ito sa pagtulog. Hinalikan sa pisngi gaya ng laging ginagawa sa pulnong baby pa lamang ito na parang tunay na ama, saka pa sumunod sa kanya. Nakita niya yun dahil katapat lamang ng kanilang kwarto ang room ng anak. Aura, matulog ka na. May uwi akong trabaho na kailangan kong i-review. Sabi nito kay Aura pagkatapos makapagpalit ng pantulog. Ron, wala ka bang sasabihin sa akin tungkol saan? Ewan ko. Basta pakiramdam ko may gusto kang sabihin kaya lang ay bantulot ka pa. Okay, meron nga. Tumayo ito palapit kay Aura na nakatayo sa tabi ng kama. Hinawakan siya sa magkabilang balikat at masuyong hinadkan sa mga langit. Sige, magpahinga ka na para bumuting lalo ang pakiramdam mo. Nahiga si Aura. Patagilid paharap sa study table ni Ron. Nakita nga niyang may mga papeles na binabasa ito. Pero hindi nagtagal, parang nakatigalgal ito. Nakatingin sa dingding. Nag-iisip ng malalim. Tiyak ni Aura si Noel at siyang nasa utak nito. Kinabukasan sa office ay natawagan ni Aura ang kaibigan. Sinita ito kahit hindi man lamang tumawag sa kanya para ibalita kung anong pinag-usapan nila ni Ron. Pero wala naman daw. Talagang inihatid lamang siya. Balisang-balisa si Aura. Mabuti pa nung hindi na niya nakakita si Noel o nababalitaan. Nakakalimutan na sana niya ito. Nagagalit siya sa dating katipang kung bakit pa umuwi at nagpakita pa sa kanya. Sana ipatuloy nang maging tahimik ang buhay nilang mag-ina. Baka pa matutuhan na niyang talagang mahalin ang napakabuting si Ron. Sa ngayon ay hindi niya matiyak ang sarili. Naroon ang matindi pa palang pag-ibig kay Noel at ang pag-aalalang alang-alang kay Ron, hating-hating pagtingin, pakiramdam niya. Bumaba si Aura para siyang sinasakal. Pakiramdam niya, nakakonfine sa loob ng bahay. Magpapalipas siya ng oras sa hardin. Namata niyang gumagawa ron ng hardinero. Ang front door nila ay katapat ng gate na Iron Girls. Napansin niyang may nakatago rong lalaki. Umakbang siya palapit. Sa kalagitnaan ng driver ay napatigil siya. Si Noel, napabilis ang kanyang paglapit sa gate. Nawala nung ginagawa mo rito. Bakit kailangan pumarito ka pa? Gusto kitang makita. Sabik na ako na makita ka. Mag-uusap tayo, Aura. Alam kong mahal mo pa rin ako. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi na kita mahal. Umalis ka na. Nagsisinungaling ka, Aura. Please huwag mo akong itabi. Pakinggan mo ako. Umalis ka na. Sa tinalikuran niya ito. Kahit paanong pagtawag ay hindi niya pinakinggan. Umakyat siya at sinara ang pinto. Ma'am, umiiyak kayo. Umiling siya. Ronyel, nag-uusisa ka na naman. I'm sorry, ma'am. Pero huwag na kayong umiyak. Pinahid niya ang kanyang luha. Nagpilit ngumiti. Hindi na, Ronyel. Sige, maglaro ka na. Mula noon, araw-araw ay nakikita niya si Noel sa kanilang gate. Nagbabantay. Hinihintay siyang lumabas. Nababalisa na siya. Sa pamamagitan ni Mitzi ay pinakiusap si Noel. Napabayaan na siya. Aura, ang hirap kausapin. Hindi raw siya titigil hanggang hindi mo siya kinakausap. Ano ang dapat kong gawin, Mitzi? Kausapin mo na. Pero sasamahan kita. Mabuti na yung hindi siya pwedeng umakto ng masama. At kung kakilos siya ng labag sa kagandahang alasal, ay ipapupulis ko na siya. Mitzi, pwera na lamang kung mas kikilingan mo siya. Sasamahan mo akong talaga? Oo, Aura. Hindi kita pwedeng pabayaan. Kahit na alam kong pag nakarating ito kay Ron, ay mawawala na rin siya ng tiwala sa akin. Alam ko namang hindi mo ko pababayaan, Mitzi. Sige, sabihin mo sa kanya. Bukas na rin sa umaga para matapos na ito once and for all. Naharap na ng magkaibigan si Noel sa lugar na kanilang usapan. Tumayo agad ito. Sinalubong sila. Akala ko hindi kayo darating, Aura. Maupo ka. Hinatakang siya para makupo ang dating kasintahan. Bago si Mitzi naman ang inasikaso. Gusto ninyong dun sa kabilang mesa ako maupo. Ayoko namang ma-invade ang private talk ninyo. Ikaw ang bahala. Si Aura ang sumagot. Gusto nga niyang nasa ibang mesa ang kaibigan. Lumipat si Mitzi. Kumuha sila ng kanilang order. Nawala no pa ba ang pag-uusapan natin? Si Aura na ang nagpasimula habang wala pa ang kanilang order. Marami, Aura. Gusto ko'y maging matapat ka sa akin. Lagi akong matapat sa akin mga sinasabi. Alam mo yan, Noel. Si Ron, mahal mo na ba siya? Napakabait ni Ron at mahal na mahal niya ako. Ibig ba niyang sinabi mo yan ay ako pa rin ang mahal mo? Kung gano'n hindi ibig sabihin na iiwan ko si Ron. Dahil may anak kayo, pero ako pa rin ang mahal mo. Please sagutin mo ako. Kasalanan na iyon ngayon.
Nakinig ka, Aura. Marami na akong pera. Marami akong naipon. Labis pa para makalayo tayo dun sa hindi na tayo maaabutan ni Ron. Isasama natin ang anak mo kung kailangan. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko na matitiis na mapalayo pa sa'yo. Mahabang panahon na pinagtiis ko. Noel, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Alam na alam. Kukunin ko na ang tunay na akin. Ikaw yun, Aura. Ipinagpalit mo ang pag-ibig ko sa salapi. Ngayon ang salaping iyon ang gagamitin mo para ibalik ako sa'yo. Magsisimula na naman ba tayo sa isang issue na tapos na? Ang malagay hindi na tayo magkakahiwalay pa sa sandaling sumama ka sa atin. Pati anak mo sa kanya pag-aaralin kong mahalin. Noel, ayaw kong nang makinig. Imposible ang hinihiling mo. At si Roniel, gusto na sana niyang sabihin ang totoo. Pero naisip niyang lalong gugulo ang pangyayari. Naipa siya niyang tumahimik na tungkol kay Roniel. Saka na niya ipagtatapat ang katotohanan kay Noel kung nasa sapat ng gulang ang kanilang anak. Ano si Roniel? Mahal ko ang anak ko. Yun lang ang nasabi niya. Mapapaiyak na siya. Ayaw niyang makita ni Noel ang kanyang pagluha. Mabilis na tumayo. Mitzi tayo na. Mabilis ang mga hakbang ni Aura. Patakbo ang paghabol ni Mitzi. Anong nangyari? Bakit bigla kang umalis? Imposible, Mitzi. Niyayaya niya akong takasan si Ron. Marami raw siyang salapi at kaya naming magtago. Hindi ko magagawa iyon kay Ron. Si Roniel, ipinagtapat mo ba? Hindi. Ewan ko kung anong gagawin ko. Nataranta na ako. Saan tayo? Uuwi na tayo, Mitzi. Doon ka na muna sa bahay para naman mabawasan ang bigat ng dibdib ko. Ang hirap magmahal pagkatulad mong sitwasyon. Kasalanan kong lahat ito. Ako rin ang gumulo sa buhay ko. Ako at ang aking mataas na pride. Ano ang gusto mong gawin? Ngayon ko lang naisip ang gagawin ko, Mitzi. Kailangang malaman na ito ni Ron na sa akin magmumula. Good decision, Aura. Kung talagang gusto mong matahimik, iyon ang dapat mong gawin. Isang bagay na lamang, Mitzi. Kailangang makapagpasya ko kung talagang kanino ko sasama. Aura, Mitzi, intindihin mo naman ako. Narito pa rin si Noel. Mas matimbang kaysa sa mga kabutihan niya. Itinuro ang tapat ng kanyang puso. Napabuntong hininga ng malalim si Mitzi. Awang tinignan ng kabibilan. Hindi makapagsalita. At si Noel ang tunay na ama ng aking anak. Tayo na, Aura. Ihatid mo na lang ako sa aking office. Nang umuwi siya ay parang lalong na maging madilim sa pakiwari niyang paligid. Lalo siyang naguguluhan. Nagkulong sa kanilang kwarto mag-isa. Gusto niyang matulog. Para kahit pansamantalay makalimutan niya ang bigat na kanyang dinadala. Nang magising si Aura ay tahimik na tahimik ang paligid. Nakita niya sa wall clock na lampas 7:00. Tiyak na naroon na si Ron. Dahil ordinaryong uwi nito ay 6:30. Pero bakit hindi pa pumapasok sa kanilang kwarto? Maaaring wala pa ito. Ayaw naman niyang bumangon pa para mausisa kung dumating na nga si Ron. Bumukas ang pinto. Pumasok si Roniel. Sumampa sa kanyang kama. Ang papa mo. Kaya po ako pumasok, may bisita po eh. Kasama ng papa nang dumating. Kakilala niyo siya. Yung mamang nakita natin sa Makati, sabi niyo kaibigan niyo. Si Noel? Biglang sumikdo ng mabilis ang kanyang puso. Parang sumikdo ang kanyang dibdib at nag-init ang buong katawan. Bakit kasama ni Ron si Noel? Ano ang ginawa ni kay Ron para isama si Ron? Mami, sasabihin ko po sa papa na susunod na kayo. Oo. Hindi na siya nagpalit ng damit. Suot ang pajama ay sumugod agad siya sa anak. Nabungaran nga niya si Noel, nakatalikod sa kanya. Si Ron ang nakaharap sa hagdang ilang baitang pababa sa sala mula sa bedroom. Napansin agad ang kanyang pagdating. Ayan na si Aura, Noel. Sabi nito at tumayo. Tumayo rin si Noel, lumingon sa kanya. Naupo si Aura. Kalug ang mga tuhod at pati ang kanyang muscles ay nanginginig. Sa sumang malayo sa dalawang lalaki. Bakit siya narito ron? Sa asawa siya tumulong. Pilit nang umiti si Ron. Sa Makati pa noon ay alam ko nang nagkausap kayo dahil nakita ko. Hindi lamang ako nagpahalata. Mula noon ay ramdam ko ng pagkabalisa mo, Aura. Ang mga gabing hindi ka makatulog at ang biglaang panlalamig mo sa akin. Huminga ng malalim si Ron. Pero, Aura, huwag mo muna akong pigilin. Gusto kong makinig ka muna. Dahil para rin sa iyo ito pagkatapos mo magsalita. Dahilan na iyon para pasubaybayan kita. Kung minsan ay ako mismo ang sumusunod sa iyo. Naalala ni Aura na nakita nga niya ang kotse ni Ron nang maghiwalay sila ni Noel pagkatapos ang ikalawang pagkikita. Hindi siya nag-react. Nagpatuloy si Ron.